Yo mga idol, mapapanood nyo ngayon ang isang Pinoy undefeated prospect na alaga ni Jerry Peñalosa na pwedeng maging isang world champion sa future para maiwagayway muli ang bandera ng Pilipinas sa buong bansa pagdating sa larangan ng boxing. Magandang araw mga bossing at welcome back again sa aking munting channel. Kaya pala magaling at masasabi natin na malaki ang potensyal na balang araw ay mapapalaban sa world title fight maliban kay Mark Magnifico Magsayo na lumalaban ngayon sa super featherweight division. Ay meron ding isang Pinoy na tinuturo ang isang highly prospect sa division ni Magsayo. Maganda ang mga amateur career ng batang ito kung saan nire-representa nito ang Pilipinas sa larong palakasan. Naging gold medalist sa Children at Asian International Games na ginanap sa Yakut sa Russia sa edad lamang na 16 years old. Silver medalist sa 2018 sa Russia sa edad lamang na 16 years old. Silver medalist naman noong 2018 ASCBC Youth Championship na ginanap noon sa Thailand at naging bronze medalist naman sa 2018 sa AIBA Youth World Championship na ginanap noon sa Hungary. Christian P.T. Laurente na tubong General Santos City. Pinasok ang pro career taong 2018 at meron naman itong undefeated ring record sa ngayon na 13 wins at ang 8 nito ay tinapos via knockout. May edad pa lamang ito na 25 years old, isang southpaw at may tangkad na 5 foot 8 inches. Isa nga sa mga iniidolo nito ay si Manny Pacquiao. Hawak nga ito ng former 2 Division World Champion na si Jerry Peñalosa at makakasiguro talaga tayo na may taong gumagabay dito na napapabilib nga itong si Peñalosa sa talento ni Laurente at sabi pa nga nito ay siya daw ang future world champion balang araw. Alam naman natin mga idol na itong si Jerry Peñalosa ay ginabayan noon ni Coach Freddie Roach at masasabi natin na isa sa pinakamagaling na technical boxer noon sa ating bansa at makunat pa sa kalabaw kung lumaban sa ibabaw ng lona. Pinasok nga ni Laurente ang pro career noong April 30 taong 2019 na kalaban nga nito si Ryojan Endita kung saan nagawa naman nitong manalo via first round knockout. Naging sunod-sunod ang pagkapanalo nitong si Laurente kung saan ang kanyang panglimang laban sa pro ay nakalaban nga nito ang isang veteranong Pinoy boxer na si Moises Sultan. Naging maganda ang pinakitang laban nito ni Laurente kung saan nagamit nga nito ang kanyang reach advantage. Naipanalo nga nitong si Laurente ang laban via unanimous decision sa laban nito kay Sultan at masasabi nga nitong si Jerry Peñalosa matapos ang kanilang laban na bawat laban daw nito ni Laurente ay may improvement. Tayo, improve every time na lumaban, may nagkukuha, nag-improve until maabot sa Para lalo pang mag-improve at mas gumaling itong si Laurente ay itinapat nga ito sa isang Pinoy former world challenger sa IBF World Super Bantamweight na si Ernesto Saulong na meron naman ito noon ring record na 22 wins, 6 losses. Madaming bansa naman itong nadayuhan sa Saulong at iba't ibang lahi na rin ang nakalaban kaya asahan natin na makapagbibigay ito ng magandang laban para sa baguhang sa pro na si Laurente. Na ang kanilang laban ay isang 8-round bouts, pinaglalabanan nga nila ang featherweight division under Jerry Peñalosa promotion. Sa laban ngang ito ay dito nasubukan ng gusto ang galing nitong si Laurente sa veteranong galawan nitong si Saulong, kung saan advantage naman ang tangkad at haba ng kamay ang ginamit ni Laurente para manalo sa laban.
Tama lang itong ginagawa ni Laurente na ginagamit nito ang lawak ng ring sa ganitong kalaban na agresibo. Maganda rin ang galawang ipinapakita nitong si Laurente at kung makorner naman ito ay agad naman itong yumayakap at magandang taktik ito para mawala sa momentum itong si Saulong. Kasi yun na lang yun, throwing a straight. Clinching, and that is the end of this match. Walang bumagsak sa kanilang laban at nauwi nga ang kanilang laban sa desisyon kung saan pumabor ang tatlong hurado sa kay Laurente matapos mag-score ito ng 78-74 at ang dalawang hurado ay nagbigay ng 78-74. Lahat ay pabor dito kay Laurente at isang malaking panalo ito para kay Laurente sa kanyang pro career. Isa rin sa mga veteranong nakalaban nito ay itong si Ernie Sanchez na meron itong ring record ng makalaban ni Laurente na 19 wins at 16 losses. Marami na rin itong nadayuhan na bansa maging sa Amerika ay naging undercard nga ito sa laban ni Manny Pacquiao noon. Nasa kanilang 8 rounds bout ay pinaglabanan nila ang super featherweight division at kung saan maganda nga ang pinakita nitong si Laurente sa laban sa veteranong si Sanchez. Malilinis ngang body shoot ang baon nitong si Laurente na tumapos sa kanilang laban. Seconds. Sa labang ito mga idol ay makikita natin na malaki na ang improvement ni Laurente. Ang kanyang footwork na sobrang bilis at hilap mapatamaan. At syempre rin nagpakawala ito ng malalakas na body shoot kung saan ito ang naging dahilan sa pagluhod nitong si Ernie Sanchez sa ibabaw ng lona sa loob ng round 5. Bago pa man mapalaban sa labas ng bansa itong si Laurente ay nakalaban muna nito si JR Mangbu na meron nga naman itong ring record na 18 wins and 8 losses. Kung saan nagawa naman itong manalo via first round knockout at naging kampyon sa bakanting Philippine Boxing Federation Super Featherweight title. Promoted by Manny Pacquiao, blow by blow. Isa sa mga talo niya kay George Cambosos na naging inspired mate po. Dating world champion sa lightweight. Magandang laban ito. Grabe yun! Tinamaan na kaagad. 3, What a shot! 4, Mukhang Five! tayo mag-aalisan dito. 6, 7, Makakabago kaya? 8, 9, It's over! Ten! It's over! Big Laurente, first round! March 11, 2023 ay napadayo nga itong si Christian Laurente sa South Korea para harapin ang isang dayuhang kalaban. Dala nito noon ang ring record na 11 wins at 7 knockouts. Nakalaban naman ito ang isang Mongolian boxer na si Makdulay Butasir. Baguhan pa lang ito sa pro pero hinarap na nga nito ang ating kabayan. Mataas ang kumpiyansa sa sarili itong kalaban ni kabayan na kung saan pinaglaruan lamang nito ang kanyang kalaban at napasayaw-sayaw pa nga ito sa ibabaw ng lona at ito nga po ang highlights ng kanilang laban mga idol. 전적이 굉장히 많고요. 사실 데뷔전 같은 모습. 지금 그 축구대표 선수가 자신의 리듬을 못 펼치고 있어요. 약간 소극적인 느낌이 들거든요. 네. 그 정도의 기기를 지금 라우테네 선수가 보여주고 있습니다. 주지 않고 있어요. 자, 바토 지금 그가 간격을 주지 않습니다. 자, 버스존. 순간적인 발작 능력이 정말 좋습니다. 아, 방금 전도 저 큰 상황에서 바로 굉장히 빠르고 날카롭습니다. 라우렌테 타이틀을 전을 해도 하나도 이상하지 않을 정도의 기량이에요. 대단합니다. 선수. 지금 저렇게 세계적인 선수들의 경기를 보면 상대를 자, 지금도 가딩 웨이크 최소한의 움직임으로 최대의 효율을 뿜고 있습니다. 그렇습니다. 자, 라우렌테. 포스가 링 위에서 제가 처음 봤어요. 네. 네. 지금 다른 공간에서 복싱을 하고 있는 느낌이에요. 라우렌테 그리고 파란색 트렁크 입은 뭉크달레이 바토치르 선수의 대결. 자, 조금 더
지금 정확하게 그래 맞는 체중을 만들거든요. 네. 쳐야 된다고 생각을 하거든요. 아까 전에 쪽으로도 많이 지금 비축이 되어 있을 것 같고요. 와일드하게 부딪히는 방법밖에 없습니다. 1%의 가능성을 가지고 승부를 볼 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐면 지금 라운드가 거듭되면 거듭될수록 계속 지금 우리 몽골 선수가 힘이 빠지고 있거든요. 그렇죠. 네. 저런 부분들이 우리 한국 선수들이 가장 배워야 되는 퍼포먼스라고 생각합니다. 자, 부분을 귀감을 얻어야 됩니다. 많이 배워야 됩니다. 자, 어떻게만큼은 정말 칭찬을 안 할 수가 없네요. 정말 또 끌어들이고 있습니다. 라우렌테. 자, 가드 위를 두드려 봅니다. 수 있을 거라고 생각이 들어요. 툭도 너무 좋습니다. 약간 저렇게 그 가드를 내리고 주먹을 내뿜는 모습은 얘는 다시마벨드 모습 선수의 모습도 보여요. 네, 예. 맞습니다. 링 위에서는 서로가 극한의 상황이기 때문에 상대에게 어떤 보게 할 것 같습니다. 왜냐하면 저 링 위에서는 나 자신밖에 나를 컨트롤을 할 수가 없거든요. 네. 그렇기 때문에 강한 용기가 필요합니다. 단순하지만 강한 용기가 필요합니다. 바토치로 선수가 밀어붙이지만 라우렌테 선수는 공략하기에 쉽... 발자국 상대를 쓰러뜨리는 저런 능력을 보여주거든요. 저 순간적인 주먹. 저럼 들어갈 수가 없어요. 지금 라우렌테 선수의 주먹은 계속해서 나가고 웃으면서 나온 라우렌테 선수 퍼포먼스 대단하고요. 으로 타점을 목표물을 발휘하고 들어가는데 어떻게 저렇게 빈틈에 순간적으로 보이지 않는 주먹은 아니라 저게 링 IQ거든요. 아, 지금 크게 들어왔어요. 뒷손 크게 들어왔고요. 좋은 주먹 들어갔어요. 계속해서 펀치를 던져보는 바토치를. 라이트 훅 정말 깔끔합니다. 무슨은 전혀 예측할 수 없는 저런 주먹을 낸단 말입니다. 그렇죠. 저렇게 잽을 죽창처럼 항상 1라운드가 마지막 라운드죠. 바토치로 선수 같은 경우는 지금 상대의 빈틈이 느껴지지가 않을 겁니다. 네. 연타를 내뿜는 순간에도 지금 이 마지막 라운드에서 보여주는 움직임인가요, 지금? 이렇게 자, 경기 와, 종료가 됩니다. 정말 Ano sa palagay nyo mga idol ang galawan nitong alaga ni Jerry Peñalosa? Ito na nga ba ang Pinoy na maaaring maging world champion sa future? Magkomento na sa ibaba. Maraming salamat.